Father, totoo ba yung mangkukulam? Yes. Sa Biblia, totoo yan. Even in the Old Testament, pinagbabawal yan ng Diyos sapagkat may mga tao na may kaalaman sa itim na kapangyarihan. Pinagbabawal yan ng Diyos. Ano pa? Aside from mangkukulam, next. O yan, ginagamit sila ng mga manikang tinutusok-tusok. Next. O yan, baka kilala niyo yan. Kung sino yan. Next. O eto. Aside from mangkukulam, Father, meron din palang mambabarang. Anong pagkakaiba ng mangkukulam sa mambabarang? Kung yung mangkukulam gumagamit ng mga bagay-bagay, ang mambabarang, ang ginagamit nila, mga hayop, insekto. May mga insekto lumalabas sa katawan ng tao. Barang ang tawag doon. Next. Yan, mga fungus beetles, etc. Next. Yan, mga sample. Next. Ayan. The primary tool, no? Binibilisan ko ng konti kasi itong topic po na ito, half day po ito dapat. Kung tapusin ni Father, hanggang alas 12 tayo dito matatapos. Pero, binamadali ko lang, pero binibigyan ko kayo ng gist. Anong primary tools against curses, spells, hexes? Number 1, sacraments. Especially the sacrament of confession. Very important yan. Kaya ugaliin natin magkumpisal. Kasi kapag ang tao maraming kasalanan, madaling lapitan. Mamaya makita natin yan. Sacramentals. Yung mga sinusuot natin, yung mga crucifix, yan, importante yan. Holy water, mamaya pag-usapan natin yan. Exorcism, especially sa possession. And then prayer. Kaya mamaya, bago matapos, bibigyan ko kayo ng kopya ng prayer na pwede nating magamit sa spiritual warfare. Amen? Next. Pang-apat na po ito. Kung yung una, possession. Pangalawa, obsession. Pangatlo, oppression. Pang-apat, diabolical subjugation. Simple lang ito. Yung tao, meron siyang pact with the devil. Meron siyang usapan. Consecration to the devil. Next, ayan. Parang sanduguan sa demonyo. May mga ganyan din. Although, less yung incident na ganyan, pero nakakatotoo po yan, may mga tao nakikipag-consecrate sa devil as exchange for money, wealth, at marami pang iba. Pero tandaan po natin, walang ibinibigay ang demonyo na walang kapalit. Kaya do not ever have that memorandum of agreement with the devil because ang kapalit niyan, ang kaluluwa ng tao. Next. Itong madalas. Yan. Itong interesting. Infestation. Ang infestation sa Tagalog, pamumugad. Pwedeng ang demonyo nasa bahay, nasa bagay, nasa hayop. Number 1, next. Pamumugad. Pwede, nasa animal, nasa bagay, sakyan, pillows, dolls, amulets, lace, bahay, opisina, tindahan, palayan, at mga buildings. Father, binararamdaman kami dito. Yun, ang tawag doon is infestation. Namumugad sila. Next. Yan, sa bahay, sa mga bagay-bagay. Next. Haunted house. Ang haunted house would fall under infestation. Dito ba sa Pasig may haunted house? Hindi ko alam kung meron, no? Baka meron kayong alam. Next. Ano ang nangyayari kapag ang isang lugar o bahay infested? Number 1, may mga hindi maipaliwanag na tunog. Mga noises like diba? Nag-iisa ka sa bahay mo, biglang may naglalakad sa taas. Pwede yun. May mga bangs, may mga sumisigaw, may mga nagtatawanan. Ikaw lang mag-isa sa bahay mo. Wala kang ibang kasama. Yun, simple yan. Next.
Yung temperature, next. Next slide. Yung temperature sa kwarto biglang lumalamig. Parang wala ka namang kasama doon. Wala namang aircon, biglang lumamig. Parang yung mga balahibo mo ay tumatayo. May mga bagay na nawawala. Itong bagay na ito, ipinatong ko lang dito sa table na yan. Tandang-tanda ko, diyan ko yan iniwan. Bakit nawala? Makalipas ang ilang araw, bakit ko natagpuan? Yun. Posible yan. Objects, nagdi-disappear, and then napupunta sa ibang parte ng bahay. Next. Yan. Strange presence felt. Nag-iisa ka lang, bakit parang may kasama ko dito? May ganyan. Presence of offensive odor. Nasabi ko sa inyo kanina. And then, interruption of electric current, malfunction of electronic devices. Kumukurap-kurap yung ilaw, yung radyo mo, yung computer mo, kung ano mga electronic gadgets yan. Wala namang power interruption. Next. Pictures that mysteriously bang or fall off the wall. Itong picture na to nalalaglag. Kinakabit ko naman, lumalaglag ulit. Ano pa? Doors and windows, nagbubukas, nagsasara, wala namang hangin. Dishes or other objects levitating and flying around the room. May nangyaring ganyan, ha? Mga bagay-bagay, lumulutang na lang sa bahay. Okay sana kung yung mga pinagkainan niyo, biglang nahugasan ka agad. O, di ba? Meron kang instant katulong sa bahay, di ba? Pero may mga nananakot na gano'n. O, next. Bakit nangyayari ito? Bakit ba ang isang lugar, isang bahay ay infested, pinamumugaran? Bakit? Number one, posible na sa bahay na iyan may cursed object. Napanood niyo yung pelikula na Segunda Mano? Diba? O kaya yung mga bumili ka ng mga antique na galing sa ibang lugar, hindi mo alam, may nakakapit pala dyan. Cursed object pala yan. Nindila mo sa bahay mo, doon nagsimulang nagkaganon ng pamilya ninyo. Or the house itself is being cursed. Sinumpa. Next. Or nagamit yung bahay ninyo sa occult activities like seances. Paano na ba yung seances? Meron kang tinawag na pinasapian para makausap yung kaluluwa ni ganito. Spirit of the glass. Naglaro kayo ng spirit of the glass sa bahay ninyo dati. Or may naganap na prostitution or naging drug den yung bahay ninyo kasi negative attracts negative. Next, sa bahay ninyo nagkaroon ng satanic ritual. Next, nagkaroon ng balik pa. Yan. Sa bahay ninyo may naganap na murder or suicide. May nagpakamatay, may nagbigti, may nagbaril, or o pwede yung tao sa bahay ninyo being attacked by an evil presence. Kaya nga napaka-importante, binababasbasan kapag may nagpakamatay sa bahay kasi nga negative attracts negative. Next, kapag nagpadugo sa bahay, yan. Father, nagpagawa po kami ng bahay, nagpatay po kami ng manok, at yung dugo ng manok nilagay namin doon sa foundation para tumibay ang foundation ng bahay namin. Naku po, ang padugo is a kind of consecration. That means you consecrate your house to the Spirit. Lalo silang mamumugad dyan. Bakit? Nag-alay ka ng dugo. Kaya minsan, o kadalasan, pag nagbabasbas kami ng bahay, kapag ang rason nila, ba't sila magpapabasbas? Padre, kasi po, may nagpaparamdam sa bahay namin. Lagi nagkakasakit. May kakaiba kami nararamdaman, etc. Pag tinanong mo, nagpadugo ba kayo sa bahay niyo? Opo, Padre. O, yun ang rason. Because you consecrate your house to the spirits there. Therefore, you give them authority and right over the place and over the people living in that place. Ayan. Next. Kaya napaka-importante, ipa-bless ang bahay. No? Actually, ang blessing. Kailan ka huli nagpa-bless? Parang mga 1990s pa yun.
matagal na yun. Kasi kadalasan, kapag may naganap na ibang mga bagay sa bahay ninyo, pwedeng may kumapit doon. Kaya usually, nagkakaroon ng renewal of blessing. Kung yung kasal may renewal, yung blessings ng bahay, usually may renewal din yan. Kasi pag may mga nangyari sa bahay ninyo, nawawala yung blessing. Kaya kadalasan, nire-renew. Next. Ito. Third part. Third part na tayo. Gising pa ba kayo? Amen? Sige. Third part na tayo. How does one fall prey to the extraordinary activity of the devil? Sa Tagalog, paano ba ang tao nahuhulog sa kamay ng kaaway? Or we call this spiritual and moral openings. Nagbubukas tayo ng pinto, bintana, para makapasok sila. Ano-ano yan? Number 1, pwede, katulad ng naganap kay Job, may permission ang Diyos. Wala naman nagaganap sa buhay natin na walang permission ng Diyos eh. Katulad kay Job, God permitted that for a reason, for a purpose. Next, ito ang kadalasan. On our own doing. Because of the presence of openings. Ibig sabihin, may pintuan, may bintana tayong nabuksan para makapasok sila sa ating buhay. Ano-ano yan? Next. Yan. Number 1, sinful lifestyle. Spiritual opening yan. Pag sinabing sinful lifestyle, number 1, next. Ayan. Posible. Namumuhay sa kasalanan. May asawa ka na nga. Meron ka pang alam mo na. Yung mga ganon. Next. Mga bisyo. Yan yung mga, ang mahalaga alam natin, kasalanan. Opening yan sa kaaway. Next. Kapag tayo ay mayroong occult involvement and New Age practices. Ano yan? Occult involvement. So these are against our Catholic faith. Kapag na-involve tayo dito, ano yan? Next. Ayan, mahilig tayo magpa-albularyo, magpunta sa mga mantatawas, manghuhula. Next. Ayan, paggamot sa kanila. Next. Animism and paganism. It is a belief that everything has a spirit. Next. Ayan. Offering to idols and other similar rituals. Nag-aalay tayo ng dugo, pagkain o sakripisyo para sa mga espiritu. Sa puno. Mga ganyan. That is occult involvement. Sigarilyo, alak. Next. Mahilig tayong kumonsulta sa mga spirit guides, familiar spirits, ancestral spirits, and guardian spirits. New Age din ito. O yung automatic handwriting. Pwede sinapian siya ng lolo ko tapos may nagsulat ng ganyan. Next. Divination using rod and pendulum. May mga ganyan, yung mga naghahanap ng tubig. May mga ganyan. Occult din yan. New Age, mahilig tayo sa astrology. Ayan. Next, horoscope. Ayan ako. Sagittarius. Libra. Ito ang mangyayari. Di ba? Next, bolang kristal. Sa Quiapo. May mga ganyan. Next, Feng Shui. Naku, ayan. Hindi ka naman Chinese. Mahilig ka magpa-Feng Shui. Naku, yung pintuan mo, hindi dapat dyan yan. Yung higaan mo, hindi dapat dyan yan kasi mangyaring malas sa'yo. Gusto ba ng Diyos yun? Dahil yung pintuan mo ganito, magiging malas na ang buhay mo? It has an effect in our faith in God. Ibig sabihin, minsan sabi natin, paano? Wala namang mawawala. Naniwala ka. No! Anong walang mawawala? How is your faith in God? Anong pananampalataya mo sa Diyos? Is it 100%? Hindi na. Nabawasan na. Kasi nagtiwala ka sa Feng Shui, naniwala ka sa astrology, naniwala ka sa hula-hula. Hindi na 100%. 85% na lang ang binigay mo sa Diyos. Yung 15% nandun sa Feng Shui, nandun sa mga agimat, etc., etc. Therefore, the 15% will now become an opening to the enemy. Next, fortune telling.
pahula. Next, yan, mga tarot card reading, mahilig sa ganyan. These are all openings. Numerology, palm reading. Basahin mo ang guhit ng palad ko. Tingnan nyo nga yung palad nyo. Palad ng katabi ninyo. Anong letter ang nakikita mo? Letter M. Ibig sabihin, makakapag-asawa ka ng matandang mayamang madaling mamatay. Si Father lagi manghuhula pa, no? O next, aside from palm reading, New Age books. Next, mahilig ka sa mga psychic healing, psychic, magnetic healing, yung mga magnet na yan, pranic healing, o yan, iba-ibang klase ng healing na yan. Next, pyramid power, may mga ganyan. Next, ayan, third eye. Ako, Father, meron po akong third eye. Pinabuksan ko yung third eye ko. Very dangerous ang may mga third eye. Why? Because ang mga spirits na nakikita ng mga may third eye ay spirits na galing sa preternatural world. Saan yung, Father? Meron tayong material world. Saan yung material world? Dito. Material world. Nabubuhay ka sa material world. But meron tayong supernatural world. Saan yun? The world of God, saints and angels in heaven. But meron tayong preternatural world. The world of the demons. Kaya very dangerous kapag meron kang third eye. Ang mga nakikita ng may mga third eye ay spirits coming from the preternatural world. Kaya kung wala kang third eye, huwag mo nang pabuksan. Kung bukas ang third eye mo, sara mo na yan. Divination po yan. Next. Third eye is a door to the demonic. Yan po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Next. Sorcery. Next. O yan. Kapag mahilig kang mag-spirit of the glass, karamihan ng mga napoposes, naglaro ng spirit of the glass. Sigurado ka ba na ang nakakausap mo dyan, kaluluwa talaga? No! Lahat ng mga nakakausap ng mga naglalaro ng spirit of the glass ay evil spirits na nagpapanggap na kaluluwa. Next. Spirit questing. Yan. Next. Nagkukonsulta sa mga albularyo, mangkukula, mantatawas, mambabarang, spiritistas. Next. Mediumship, pinapasaniban. Father, gusto ko nakausap yung lolo ko namatay. O hahanap ng medium, papasapian. Next. Sciences, ganun din yan. Next. Necromancy. Next. Wicca. Next. Witchcraft. Next. Pangatlong dahilan, aside from occult involvement and New Age practices, meron kang ancestor, lolo, lola, kamag-anak na occult practitioners. Nagagamot, albularyo, nanguhula ng tatawas, because the familiar spirits or the familiar spirit goes down from one generation to the other. Next. Yan. Next. Kapag ang isang tao, maraming naranasang trauma sa buhay niya or abuse, pwede rin niya maging opening. Pag sinabing trauma, next. Naka-witness ka ng murder, suicide, aksidente, pwede maging trauma yan. Next. Next. Abuse, sexual, physical, psychological abuse. Posible yan na opening. Next. Those who go through these experiences can end up living in the dark emotions of anger, resentment, and revenge. Next, kapag hindi sila gumaling yung negative emotions nila, nawi-weaken, humihina yung kanilang relationship sa Diyos at nagiging opening yan to the devil para mangharas sa buhay ng tao. And finally, unforgiveness. Kapag marami kang hindi pagpapatawad sa puso, pwede yung kapitan ng kaaway. Kasi nga sa spiritual warfare, negative attracts negative. Kapag marami kang negativity sa buhay mo, yan ay parang masarap na pagkain na gustong langawin ng kaaway. Next. Ayan. Pinakamahirap,
magpatawad. Next. So, ito, pang-apat na. Malapit tayo matapos. Pang-apat, we need to purify our Catholic faith. Bakit daw purify? Kasi may contamination. Number 1, anong contamination ng ating Catholic faith? Mahilig tayo magpapaniwala sa mga anting-anting, agimat, amulets, o talismans. Why? You know, anting-antings are infested objects. Why infested objects? Because ito ang mga bagay-bagay na kinargahan ng kapangyarihan from unknown source, not from the Lord. Galing sa albularyo. Bibigyan ka ng albularyo. Ito, suot mo ito, ha? Suot mo yan, ha? O, basta tuwing basta lang mo yan. Tapos, huwag kang pupunta sa patay. Kasi, mawawalan ng visa. O, sige. 3,000 to, ha? 3,000. O, yan. Ganun. O, yun. Anting-antings, talismans, they are infested objects. Why? Because they are charged objects. Kinargahan niya ng power, not coming from the Lord, but coming from the occult practitioners. Why? Remember, even the devil can give gifts. Can give gifts. Pwede silang magbigay ng kapangyarihan, magpagaling. Tingnan niyo ng panahon ni Jesus. Di ba si Jesus kaya niyang pagalingin ng lahat ng mga may sakit? Ano sabi sa kanya ng mga tao? Nagpapagaling siya sa kapangyarihan ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Bakit? Kasi nga ang mga demonyo pwede magbigay ng kapangyarihan. Halimbawa, bibigyan kita ng kapangyarihan. Ako, demonyo, bibigyan kita ng power. Ang mga demonyo may mga ranggo yan. May mataas, may mababa, may mahina, may malakas. Bibigyan kita ng kapangyarihan. Ako, malakas akong demonyo. Bibigyan kita ng kapangyarihan, ha? Ako, mahina akong demonyo. Bibigyan kita ng kapangyarihan. Ako, pinakamalakas na demonyo. Bibigyan din kita ng kapangyarihan. May isang tao may sakit. O, ito, ha? Ang gumawa sa akin ito, pinakulam ako. Makapangyarihan din yung gumawa sa akin ito, ha? Kapangyarihan. May kapangyarihan. Pag pumunta ako sa iyo, kaya mo akong gamutin. Pag pumunta ako sa iyo, dahil mahina ka, at mas malakas ang nagbigay sa akin ito, sasabihin mo sa akin, humanap ka ng iba. Hindi kita kayang gamutin. Mas malakas ang gumawa sa iyo niyan. That means, their power does not come from the Lord, but nanggaling sa awa. Because even the devil could give gifts. Kaya ganun ang nangyayari. Kayo mga pangontra-pangontra na kunyari, babayaran mo ng 2,000, 1,000, 5,000, meron pa nga, nagpunta kay Father, ang bili namin dito, 18,000. Makita mo yan? Bulong-bulong lang ng so, mo to, ha? Ganon. So, anting-anting, these are infested objects. O may mga iba sa inyo, may mga suot ng gano'n, no? Yung mga evil eye. Puso ngayon yun. Pakibalik. Ayan, no? Yung nasa ibaba. Evil eye po yan. Yan, no? Evil eye. Yan sa ilalim. Symbol po yan ng evil eye. Hindi po yan evil eye. Lucky charm daw to, Father. No. Next. O ayan, may mga sinusuot sa mga bata. No? Yung mga pula-pula na ganyan. O, these are infested objects. Next, ayan, naniniwala sa mga sinasapian ng Santo Niño. Ayan. Father, nagpupunta po kami sa, sinasaniban po siya ng Santo Niño. Ako, Santo Niño. Sinasapian siya ni Mama Mary. Ako ang Mama Mary. Ganon. Hindi po totoo yun. Ang Santo Niño, ang Mama Mary, si Jesus, mga santo, mga santa, God the Father, Holy Spirit, never sumapi. Ang sumasapi sa Bible, according to the Bible, evil spirits. Kaya kung meron kayong kakilala na sinasapian ni Santo Niño, dalawa lang yan. Una, pwedeng nandoloko, para merong mga, alam nyo na,
donation, or ang sumasanib, evil spirits. Never sumanib ang Santo Niño, ang Mama Mary, o ang Diyos sa tao. Next. Ayan. Orasyon. No? Pag sinabi natin kasing orasyon, di ba? Originally, yan ay yung ating angelus, di ba? Orasyon yan di ba? Prayers. Pero yung iba, pagpunta sa mga, alam niyo, occult practitioners, susulat sa papel, bla 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 bla, tatapal dito, pakuluan mo ito, tapos yung tubig, inumin mo. No, orasyon yan, di ba? May nakasulat pa nga dyan, no? Lalapitan ninyo sa tapal-tapal. Sabi dyan, uhiyata, tiyapalo, hep-hep. Hep-hep? Ay, basahin nyo, nakalagay sa ilalim. Hep-hep? O, baka yung tinapalan mo yan dito, sabi niya, hep-hep. Diba? Nung gumaling na siya, ganun na gano'n. These are not orations. These are incantations. Naintindihan niyo ba yan? Hindi naman, di ba? Ang orasyon, di ba? Prayer is something you understand. Prayer is a dialogue, di ba? Pakikipag-usap sa Diyos. Pag nakikipag-usap ka, naintindihan mo sinasabi mo. Yan ba naintindihan niyo? Malay mo, tinatawag na pala niya kung sino-sino. Hep-hep. Si Vice Ganda pala tinatawag niya. So, that needs to be purified in our Catholic faith. Next. O yan, napaliwanag ko na sa inyo kanina yan. Tabi-tabi po. Next. Yan, padugo. O again, napaliwanag ko na sa inyo kanina yon. Padugo. It's a form of consecration. Next. Ayan, Father. Meron po akong alagang duwending puti. Siyang nagbibigay sa amin ng swerte. Nagbibigay sa amin ng mga, alam mo na, Father, duwende, kahit anong duwende yan, puti, pula, green, violet, itim, they are all evil spirits. Kung may alaga kang duwendeng puti, kumuha ka ng holy water, basbasan mo siya, sabihin mo, in the name of Jesus, show your face. Kita mo, ipapakita niyan sa iyo ang tunay niyang itsura, evil spirit. Walang ibinibigay ang kaaway ng walang kapalit. Yung iba, Father, yumaman kami dahil sa alaga kong duwende. Kaya sige, yumaman ka, hintayin mo, may balik yan, meron niyang, alam mo na, o yun, yumaman nga sila. Nagsimulang magka-cancer, yung isang membro ng pamilya. Pangalawa, ganun din sakit. Hanggang lahat sila, naubos ang kayamanan. Nauwi sa wala. O, di ba? Walang ibibigay ang kaaway na walang kukuning kapalit. Kaya do not ever have that mowa with the enemy. Next. Ayan. Wandering souls. Father, meron po diyang kaluluwang lagalag. Kaluluwang hindi mapanatag. Kaluluwang hindi nila alam na patay sila. May mga ganyan, di ba? Napapalood natin. Ay, Father, ito yung kaluluwa na lagalag. Matagal ng panahon, lagalag lang siya. Or, kaluluwang hindi niya alam na patay na siya. No, walang ganun. Pag tayo namatay, there will be a particular judgment. Whether we will be going to heaven, hell, or purgatory. Walang hinahayaan ng Diyos na yung kaluluwa ng tao magpagala-gala sa lupa na matagal na panahon. Walang ganun. Na yung kaluluwa, hindi ko alam na patay na pala ako. No, pag namatay ka, mas matalino ka na kasi kaluluwa ka na lang eh. Walang kaluluwa na mayroong unfinished business. Pag tinawag ka ni Lord, mission accomplished ka na. Kahit aksidente pa ang iyong kinamatay, tapos na ang iyong mission. Eh, Father, sino po yung mga nagpapakita po dun sa lumang building na sundalo na duguan, na may mga baril-baril pa nga at parang sundalo ng World War II. They are not real souls. They are evil spirits na ginagaya, nananakot, Father, dun sa tulay na yan, may nagpapakitang babae kulay puti. Yung damit, white lady. Kaya maraming naaaksidente dyan. Hindi ang kaluluwa. Evil spirits. So there's no such thing as
wandering souls. Hindi papayagan ng Diyos na ang kaluluwa ng isang tao magpagala-gala at hindi niya alam na patay na siya. Matalino ang Diyos. Alam ng Diyos ang kadadalhin. Langit ka pupunta, purgatorio o impyerno. Pero paminsan-minsan, well, listen to this. Paminsan-minsan, pinapayagan ng Diyos ang kaluluwa ng minamahal nating yumao magparamdam, magpakita, just to ask for prayers. Hindi sila mananakot, hindi magbibigay ng sakit o karamdaman, at hindi magiging sanhi na aksidente. They will just ask for prayers kapag sila'y galing sa purgatorio. Kapag galing sa langit, they will assure you, I'm already okay. Huwag ka na kayong malungkot. Okay na. Minsan ganyan, di ba may panaginip ka, yung kaluluwa ng mahal mo nasa alapaap na, kasama na si Jesus, Mama Mary, masaya na siya. So, paminsan-minsan inaalaw ng Diyos yun na magparamdam, magmanifest sa inyo to assure you, huwag na kayo malungkot. Okay na. And there's no such thing as wandering souls. Next. O yan. Syncretism. Yan din. We need to purify. Pag sinabi natin syncretism, pinagsama natin yung folk religiosity, paganism, animism, plus yung pananampalataya natin Katoliko. At we need to purify ourselves from this. Ano yung example niyan? Number one, next. O ayan. Nagsuot ka nga ng scapular ni Mama Mary, brown scapular, Miraculous Medal, St. Benedict. Katabi naman yan, agimat ka pang suot-suot. Sino ba talaga dyan? Father, basta, kung sino mas malakas sa kanila, bahala na. Sumaway ko liba, itsebehe na biba, krusaka sindikilu, nonda ko sindikilu, panera ko satana, numboy suane mikivana, sumaway ko liba, itsebehe na biba, krusaka sindikilu, nonda ko sindikilu, panera ko satana, numboy suane mikivana, sumaway ko liba, itsebehe na biba, krusaka sindikilu, nonda ko sindikilu, panera ko satana, numboy suane mikivana, sumaway ko liba, itsebehe na biba,